Ang pag-usapan natin siyempre ngayon about sa napansin natin sa ospital about sa kalusugan. Kung imumulat mo ang iyong mga mata, makikita, mapapansin mo na karaniwan sa panahon ngayon, kabataan ang nasa hospital at kalimitan sa komunidad nyo, mas malala ang sakit ng kabataan kumpara sa senior citizen na nasa inyong lugar. Hello guys, magandang gabi. Balik-kwentuhan na naman tayo about sa syempre kalusugan. Ilang naman talaga yung pangkaraniwang ginagawa kong content, ang makapagbahagi, makapaghatid ng impormasyon na nakikita, napapansin natin, napapag-aralan natin at karanasan natin. Habang tumatagal, syempre, marami tayong natututunan, marami tayong napapansin, marami tayong nakikita sa lansangan, realidad na buhay. Pag-usapan natin ang tungkol sa hospital. Kung ano ba yung makikita, kung ano ba yung napapansin natin sa hospital. Siyempre, bukod dun sa may mga sakit. Ibalik natin ang panahon ng mga bawasan natin ang year na ibalik natin sa minus 30, 40 years. Minus 40 years mula ngayon. Kasi panahon yun, bata ako, 7 years old. Kaya ako nasabi na minus 40 years. Nung panahon yun, nabanggit ko naman to sa mga kwentong ginawa ko dati. May sakit din ako noon. 7 years old ako, 6. Sabihin natin, 41 years. Kasi 6 years old data. 40... ganun. Sige. 40 years na lang. Sabihin natin 40 years. Kasi panahon yun, may sakit ako at nadala ako nun sa Manila from dito sa probinsya. At yun nga, medyo hindi pangkaraniwan yung sakit ko para sa probinsya. Madami yung kakulangan ng mga medisina, kakulangan ng mga professional na manggagamot. May pumasok sa aking bibig. Kakulangan sa pasilidad na paggamutan. Masasabi ko na panahon yun, nag-i-start na yung mga hindi pangkaraniwang karamdaman o nag-uumpisa na yung makabagong lifestyle ng buhay. Nagising ako sa panahon na hindi naman gaanong katulad ngayon. Kasi kaunti pa lang ang panahon noon na mga kainan. Kalimitan, sa palengke ka lang kakain, tapos minsan hindi ka pa kakain doon, uuwi ka pa rin sa bahay nyo. Naalala ko nung mamamalengke kami ng mga nanay ko, pagdating ng tanghalian, wala kaming kain-kain sa bayan sa pamamalengke pag sumasama kami. Kapag uwi pa ng bahay, na malengke ang nanay ko, dalas-dalas pa yun na magluluto ng kakainin namin. Halimbawa, umaga kami umalis, dadating kami ng bahay muli ng past 12, mga alauna, ganyan. Dalas-dalas yun magluluto, hindi kami kumakain sa kasi nga, madalang pa nun yung mga kainan, mga restaurant sa aming bayan. Samantala ngayon, syudad na, city na, kabi-kabila may mga kainan, malaking restaurant, maliit na restaurant, mga fast food, kabi-kabila na yan. Yan. Ang pag-usapan natin syempre ngayon about sa napansin natin sa ospital about sa kalusugan. Kung
imumulat mo ang iyong mga mata, makikita, mapapansin mo na karaniwan sa panahon ngayon, kabataan ang nasa hospital at kalimitan sa komunidad nyo, mas malala ang sakit ng kabataan kumpara sa senior citizen na nasa inyong lugar. Kalimitan sa senior citizen, sakit matanda. Sakit matanda yung kung anong meron sa kanila. Pero dun sa kabataan, makabagong sakit at hindi na ngayon pinipili ang sakit. Kalimitan, sabi nga nung iba, sakit nun, sakit mayaman. Ano ibig sabihin? Expensive. Yung medyo kulang sa panggastos, nagtitiis, naghihintay ng kamatayan, masakit mang isipin, masakit mang tanggapin ang pawang katotohanan, yun talaga ang nangyayari sa realidad na buhay. Sa makatuwid, yung sabi ko kanina na ibalik natin ang panahon, minus 40 years. Ang makikita mo sa hospital, mga matatanda ang kalimitang pasyente at hindi gaanong karamihan. Hindi gaanong karamihan ng pasyente. Kaya nga, pag naging doktor ka ng panahong yun, kung marami kayong doktor sa isang lugar, talagang hahanap ka ng lugar na maraming tao. Ang maraming mga hospital at maraming doktor ng panahong yun sa Metro Manila. Kaya nga nung panahong yun, ako ay 7 years old. Wala akong masyadong malapitang mga espesyalista dito sa lugar namin at ako ay dinala sa Manila. At doon ako nagpagamot hanggang sa gumaling naman ako. Yun. Bakit sa Manila maraming mga doktor? Siyempre, ang daming tao doon. Andun yung mga hanap buhay. Hanggang ngayon naman, mas marami ang hanap buhay doon at mas malaki ang kinikita ng mga naghahanap buhay sa Metro Manila. Noong panahon yun, kaya marami na rin pasyente sa Metro Manila. Kasi moderno kumpara sa probinsya. Ibig sabihin, ang makabagong mundo talaga, ang pag-angat ng lipunan sa makabagong pamamaraan, mas marami ang nagkakasakit. At ang nagiging problema, ang nagiging biktima, mga kabataan. Middle class nung panahon yun, yung hindi yung kabuhayan ng middle class, yung sa edad, sa panahon ngayon, pababa ng pababa. Ngayon mga kaibigan, isisingit ko yung naging kwentuhan namin ng isang matanda na nakausap ko kanina. Sabi ko nga, hindi porke hindi healthy yung isang pagkain, habang buhay mo na siyang hindi kakainin. Kasi realidad na buhay, mahirap takasan, mahirap talikuran. Hindi ko masasabing kinagisnan kasi nagising ako sa lifestyle na iba sa ngayon. Pero yung mga kabataan ngayon, ito yung lifestyle na kinagisnan nila. Sila pwede nilang, mga anak ko, yung kinagisnan ng lifestyle ng mga anak ko, ibig sabihin sa panahon ngayon, mahirap takasan, mahirap talikuran. Ang ibig sabihin,
sumusubok pa rin ako ng makabagong lifestyle, lalo-lalo na sa pagkain. Dumaan ako sa siyempre sa lugar namin magkakakilala kami, yung misis ko, 2 taon na wala dito. Dumaan kami sa isang kakilala na nag-iihaw-ihaw. May mga taong naroroon at ilan ay matanda. Habang nagkukwentuhan kami about sa mga nangyayari sa buhay, sa mga nararamdaman sa pangangatawan, doon napasok yung kwentuhan na sinishare ko ngayon about sa hospital. Kasi nanay, sinasabi niya na magaling pa daw kami, mas bata, ganyan siya daw, matanda na, maraming nang sumasakit. Kaya sabi namin, hindi po porke matanda ka, ikaw lang yung nakakaramdam ng mga sakit na yan. Maswerte ka kasi kailan mo lang naramdaman yan sa edad mong yan. Samantalang kami sa edad namin ito, na mas malaki ang pagiging bata kumpara sa'yo, nararanasan na rin namin yan. Nung panahon na ganito ka kaedad sa amin, hindi mo to nararanasan at kalakasan ka niyan. Kasi sabi niya, yung edad niya, nakatulad ng maswerte kami sa edad namin kasi malakas pa. Lalo nung panahon na ganyan yung edad niya sa amin, ay talagang sobrang lakas niya. Marami siyang kayang gawin. Yun yung sabi ko, yun na yung pagkakaiba. Iba yung yung mga kalusugan ng mga matatanda kumpara sa kalusugan mga kabataan ngayon. Nag-start kasi ito yan kahit sa pagkain, ang matanda, yung mga matatanda natin, kinagisnan nila yan, kinasanayan nila ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. Kasi doon sila namulat na yun lang yung kinakain nila. Ngayon, kapag pinatikim mo o hinayinan mo ng mga makabagong pagkain, yung mga pagkain natin ngayon, titikman lang yan. Pero, hindi mo sila mapipilit na yan ang laging kakainin. Ibabalik at ibabalik niya yung sistema kung paano siya kumakain mula noon hanggang ngayon. Paki-check kung tama yung sinasabi ko. Yung mga lola natin, kahit na nasa syudad na kayo, sigurado ako, ang kinakain niyan, yung mga lumang pagkain pa rin, na kinasanayan nila. Masustansya pa rin. Actually, pagdating sa pagkain, ito sinasabi ko, lolo at lola mga nasa 75, 80, 85 years old Kasi marami ngayon na maaga mag-asawa, na bata pa lang, may apo na. Hindi yung mga ganun na. Pinag-uusapan natin yung may edad na mga lolo at lola. Kasi madami akong kaklase ko 47 years old ako, na may mga apo na. May kaklase nga ako na ang dami na ng apo. Kaya, hindi kabilang yon. Yun. About sa ganun, sabi ko, iba talaga. Samantalang yung kabataan, kabaligtaran. Minsan nga, ayaw pang tumikim ng kabataan ng gulay at saka prutas. Lalo na yung gulay. More on karning mga delikado sila. More on prito, more on ultimo nga yung mga estudyante, karamihan, hindi lahat, pero karamihan, ayaw di ba tayo doon may binalot yung baon na pagkain nung nag-aaral tayo? Karamihan ayaw na. Kasi kung sa school nila, syempre may magandang kantin. Kung hindi naman sa kantin, gusto pa nila lumabas. Syempre pagdating sa labas ng gate, ang dami mga fast food.
lang hinihingi nila. Doon sila kumakain, doon sila nagme-merienda, doon sila nagtatanghalian, hapunan. Yun yung ano. Tapos pagdating ng hapon, magme-merienda pa sila doon sa mga night market. Ano, yung street food. Yun yung ano, yun yung nangyayari. Ano, kaya naman sabi ko dun sa kay nanay, malakas talaga ang resistensya ng mga matatanda. Kalimitan talaga sa kanila. Although nakakakain na rin sila ng mga makabagong pagkain, pero hindi ito yung palagian. Pero yun nga, sabi ko, yung mga kabataan, minsan kahit tikim, ayaw nilang tumikim ng gulay. Ano, samantala kabaliktaran ng matatanda na ang kinakain gulay, tapos titikim lang yan ng mga bagong pagkain. Sabi nila masarap, pero hindi naman nila hilig kainin. Isa yung faktor kung bakit ang daming mga may sakit sa ospital at kalimitan, karamihan, mga kabataan. Sabi ko nga, nung kayo hanggang sa tumanda kayo, umiinom kayo ng gatas. Gatas, minsan, fresh milk. Fresh milk. Yung sa probinsya kasi, uso yung dito hindi masyado eh. May probinsya kasi ako napuntahan na talagang nakabote, yung fresh talaga yung gatas. Pero sila, nung bata sila, baby sila, breastfeeding talaga. Yan. Shout out sa mga hospital. Alam ko na pinauso na rin ng hospital yan. Kasi nung matagal na panahon, matagal na rin. Kasi yung mga anak ko, nung pinanganak yan, anak ko 20 years old na yung panganay. Bawal magpasok sa hospital ng ingkan ng gatas. Bawal magpasok sa hospital ng ingkan ng gatas. Ang required ng hospital, breastfeeding. Shout out sa mga hospital, buti na lang napansin ng hospital yon. Marami kasi sa mga na unang pinadedede yung tinitimplang gatas. At shout out din sa mga nanay na kahit nagtatrabaho, bumibili sila ng pang-pump ng dede para makakolekta sila ng gatas. May mga opisina na may mga ref na at naiimbaka ng gatas para pag uwi ng empleyado nilang mami, may bit-bit na gatas na naiiwan sa mga anak bago sila ulit pumasok. Shout out sa mga mami na talagang ginagampanan yung pagiging mami sa pamamagitan ng pagpapainom ng tunay na gatas na kailangan ng mga anak nila. Pero ilan lang yan, kalimitan sa mami, kalimitan sa mga nanay, ang pinapainom, ayaw magpa-dede. Yung iba nga, kaya ayaw magpa-dede kasi lalaki daw yung nipple. Kaya gatas na binibili na lang ang pinapainom sa anak. Kasi mababawasan yung pagiging sexy. Pero yung iba talaga, sobrang busy, hindi na nila kaya na ang iniisip nila yung trabaho. Ay nako. Sana maisip, may turo natin sa mga kung hindi naman kayo mga magiging panibagong mami na panibagong anak nyo, yung mga anak nyo, ituro nyo naman na mahalaga ang breastfeeding. Meron namang pump na pang-kolekta ng gatas. Kung hindi naman kayo na yung anak at yung mga anak nyo na magkakaapo kayo, yun na ituro nyo sa mga anak nyo. Kasi talaga napakahalaga, pampalakas na resistensya yan. Iba ang batang nakadede sa nanay. Tapos, yun nga, ang palagi kong sinishare sa inyo, yung pagkain. Kasi, mamulat na ang ating mga mata kung bakit maraming may sakit na kabataan sa hospital. Dahil yan sa unang-una, lifestyle talaga, lifestyle, pero pinakauna, pagkain.
sa pagkain natin nakukuha maraming karamdaman, maraming sakit. Ako, alam ko, sinishare ko na lang to, pero pinipilit kong maayos yung buhay ko kahit nang nagkasakit na ako. Ginagawa ko to. Kahit nasasabihin ko na gagaling pa ba talaga ako na totoo. Na hindi na, patanda na ako eh. Patanda na ako. Mahina na rin yung resistensya ko. Pero at least, mapapabagal ko yung kamatayan ko. Yun naman yung mapapabagal ko yung kamatayan ko. At kung nag-okay ako, alam ko na yung mga susunod na problema sa pangkalusugan, hindi na yung sabay-sabay dadating. Yung mabilis na pagdating. Kasi nakokontrol na. Kasi kung pababayaan ko yung sarili ko, talagang hindi na tayo aabutin ng pagtanda na katulad ng mga magulang natin. Sa magulang na lang. Yun mga idol, sabi ko nga kay nanay, ikaw uminom ka ng gatas, yung kabataan yun, hindi kaya gato ang pangkalusugan ng mga kabataan ngayon kumpara sa sabi nga niya, oo nga, yung anak ko nga nasa 30 lang, namatay na. Siya 75. Maraming mga magulang na naunahan pa sa kamatayan ng mga anak. At yan ay saksi kayong lahat. Sana itong share kong ito maging gabay nyo. Maging sandigan nyo para makapag share din kayo sa mga kamag-anak nyo na bawasan natin yung pagkain ng makabagong pagkain. Ibalik natin yung dating itinuro, kahit sa Bible nakalagay dyan kung anong pagkain natin. Tinuro sa atin ni God na kakainin natin. Ibalik natin doon, sabi nga natin, mahal naman ang gulay. Gumawa tayo ng paraan sa YouTube, ang dami kung paano magtanim ng gulay sa mga syudad. Sa syudad na mismo, kung wala kang loan, wala kang area, sa YouTube, may itinuturo. May masi-search kayo kung paano kahit sa mga bote nga ng mga soft drinks, pwede. Yun lang. Kahit mahal ng gulay, kung sakasakali na makapagtanim kayo, hindi na masyadong gagastos kayo sa pang-ulam. At nakasanayan natin pagkain ng puting kanin at malakas yan sa mga cholesterol, sugar. Bawasan natin. More on, mas maraming kainin natin ay gulay o kaya prutas kumpara sa mga pagkain na magbibigay ng hindi magandang pangkalusugan para sa atin. Bye-bye at God bless you. Ingat tayo lagi.